Assalamualaikum mga sisi, kumusta po kayo? Ako pala si Fatima, ang iyong kabayan na namumuhay dito sa Pakistan. So ngayon pala mga sisi ay pupunta pala kami sa labas para mamili ng tela na i-matching ko sa aking customer. Mayroon kasi tayong kabayan na nagpapatahi ng Pilipiniana mga sis. So nahumingi siya sa akin ng idea kasi may gown po siya. So sinabi ko sa kanya, kukunin ko na lang yung sleeve niya at i-matching ko yung kulay at gawaan ko siya ng sleeve ng Pilipiniana para hindi siya masyadong magastusan. So, hito pumunta pala kami sa bazaar mga sisi. Ayan. So, medyo hindi maraming tao ngayon mga sisi kasi nga ay after Eid na po. Oo. Nagpahinga yata yung mga tao kaya hindi sila nagbebenta ng marami. Oo, yan. So, konti lang yung nagtitinda. Ang pinunta namin ni Mr. dito ay mga prutas at ano din, tela na hinahanap ko mga sis. At bibilan ko din ng tela yung anak kong lalaki ng shalwar kamis. Kasi gamit na gamit niya iyon, lalo na kapag Friday mga sis. Kaya humanap si Mr. ng parkingan at dito nga ay tumitingin na ako sa mga prutas. Ayan, kasi may mga nagtitinda na may diferensya yung mga presyo nila. May mura, mayroon ding mahal. Kaya kailangan talaga nating magtingin-tingin para naman ay marami tayong mabibili mga sis. Oo. So, ganyan na talaga kapag mag-mature na mga sis, kailangan na talaga natin na makatipid at maging wais sa pamimili ng mga prutas at sa mga pang-araw-araw na kailangan natin. So, dito kasi malapit lang sa lugar namin kaya bilang mananahi ay naghahanap talaga ako na hindi rin masyadong mamahalan yung customer ko. So, ito, sa nakikita po ninyo is season na po talaga ng mga prutas at hindi masyadong maraming tao ngayon. Kapag after Eid po talaga mga sisi, mga 3 days, ay ang mga tao po ay, lalo na yung mga vendors ay nagpapahinga. Kaya lalo na yung mga tailor, o di ba? So, hito mga sisi, umuwi na kami ni Mister sa bahay at hito yung tela ng ating customer ay binababad ko muna. Mega mega shout out kay Sis Giselle na ating viewer sa YouTube na nagpatahi. Ito yung pinapatahi niya. Medyo madami-dami ito mga sisi. Ayan, ito naman sa isang customer ko, gawin kong Pilipiniana. At ayan din ang anak ko mga sisi dahil bakasyon nila. So, hindi pa muna siya pinatsutura ng asawa ko ng teacher kasi pinapahinga pa niya yung anak ko. Ayan. Kasi bakasyon na nila. Wala na pong pasok dito sa Pakistan. So, dito talaga mga sisi dahil sa init ay hindi ko talaga yan pinabuksan yung bintana ngayon. Kasi ang init ay pumapasok na. Kaya double yung kurtina ko din mga sis. Ano pala dito sa Pakistan mga sisi, yung init ay masakit. Kaya kailangan mong mag-double ng kurtina sa loob ng bahay mo. Pero kapag nag-pa-on kayo ng cooler, ay kailangan mong buksan yung bintana para naman ay mayroong crossing sa hangin. At ito nagluluto ako ng mines para sa anak kong lalaki. Tapos, naglagay na rin ako ng moton. Ito po ay kambing mga sisin. Ano po ito? Yung kinatay namin sa Eid. Tapos, itong mga karne na ito mga sisi, kailangan pa namin ipamigay iyan. Oo. So, ayun mga sisi, magluto muna ako ng lunch. After kumain, ay magtatahi ako kasi nagpahinga ako ng 3 days. Oo, tapos mayroon tayong customer na pupunta mamaya. Hindi pa siya nag-message sa akin kung anong oras siya. Pero nag-message na siya sa akin kahapon na pupunta siya ngayon. Oo. Dito pala sa Lahore, ang pag-celebrate ng Independence Day ay sa 20 pa ng June. Oo. Kaya mayroon akong tatahiing 3 Pilipiniana na damit, which is nakabooking na ito mga sisi, may tila na rin ako. So, mayroon ding mga damit na gagamitin ng ating mga customer. Pinatahi nila, Pakistani clothes. So, tatahiin ko din iyan. Tapos, mag-ano ako ng bedsheet.
Maglalabas ako ng design ng bedsheet at mga kortina. Kasi marami pa akong mga tela, mga sisi. Iyan, Diyos ko Lord. So, nagpahinga lang ako ng 3 araw mga sis. Kasi, alam nyo na, kapag mananahi tayo ay nag-overnight. Ganun ba? Update pala sa anak ko, wala na po silang klase. Yung anak ko sa Pilipinas, mga sisi. Tapos, binigay namin ni Mister noong before Eid ang kanyang 2 months na allowance. Hindi lang 2 months kasi until August yung allowance niya eh. Tapos, nagplaplano kasi siya na bibili siya ng printing. Oo, kasi gusto niya daw magnegosyo doon sa school kasi mahirap daw magpa-print doon sa school nila. Pupunta pa sila ng malayo. So, yun ang plano niya. So, ina-advance ni Mister yung allowance niya, mga sis. So, second year college na siya this year. Inshallah ay matapos rin. Oo, para makapagpahinga na rin. Oo, yun ang mga sisi. So, plano talaga namin kapag nakatapos na siya ng pag-aaral ay papuntahin ko siya dito sa Pakistan. Tapos, nasa kanya na iyon kung saan siya mag-apply ng trabaho. Inshallah kasi malayo pa eh. Hindi natin alam ang panahon, no? So, ipasa Diyos na lang natin ang lahat ng ganito. 'Di ba? Sobrang init na po talaga ngayon dito sa amin, dito sa Lahore, mga sis. O pag lumabas ka ng ganitong oras, actually 12:30 noon na dito sa Pakistan, sa lugar namin. Sobrang init na siya. Kaya kapag pumupunta kami ng labas ni Mister, ay palagi kong sinasabi na dapat is 5 p.m. talaga. Kasi napakadelikado. Kasi ang init, kapag sobra sa init, kung high blood ka or ay baka tataas yung BP mo, o diba? So, kailangan talaga mag-ingat ngayon, lalo na kapag mainit ang panahon, mga sisi. At dito naman, palagi kong sinasabihan si Mister na uminom siya ng lemongrass, yung bang tanglad, mga sis. Oo. Kapag tumaas yung BP niya, ay pinapainom ko yan ng lemongrass. Kasi ang lemongrass, mga sisi, ay nagpapababa yan ng pressure ng dugo natin. Kaya, umiinom naman siya, mga sis. Tapos, pinipigilan ko siya uminom araw-araw kasi hindi rin maganda. Okay lang kung hinalo natin sa sabaw, yung sa pagkain ba. Kaya, lalo na kapag may edad na tayo, mga sisi, dapat talaga tayo mag-iingat sa ating mga kinakain talaga. Yun talagang naintindihan ko ngayon after 40 ko. So, gusto ko lang i-share sa inyo ang mga bagay-bagay bilang isang babae. Marami na din akong nakikita na mga kababayan natin, na mga Pilipina na yun, nagsasama ng matagal, tapos iba yung pinakasalan or nagkahiwalay. Pag ganito kasi, kapag nasa relasyon ka, tapos biglang nagloko yung partner nyo, ay hindi po talaga madali ito, lalo na sa babae. Masyadong masakit. Oo. Experience ko din naman na niloko ako. That time kasi, minsan kasi itong mga lalaki ay hindi nagsasabi, nagloloko ba? Alam niyo po kasi, mga sis, kahit nasa ibang bansa tayo, nasa abroad tayo, marami kasing mga emotion na para bang naghalo na. Pagod ka pa sa trabaho, kaya marami talagang mga pagsubok na darating sa buhay natin. Lalo na kung bata pa tayo, mga sisi. Ang hirap talagang mag-move on. Oo. Kapag emotionally kasi na parang nasasaktan ka emotionally, ang hirap, hindi mo magpaliwanag. Kung masyado lang talagang weak emotionally, kaya yung iba talaga ay kinukuha nila ang sarili nilang buhay, nadidepress ba, walang makausap. Kaya minsan talaga dito sa bahay ay palagi kong sinasabi ni Mister na minsan din kailangan nating lumabas. Hindi kasi maganda na puro na lang tayo nasa bahay, lalo na kung bakasyon na ng anak ko.
Kailangan din nating mag-change ng environment, maglakad-lakad. Oo, kahit napaka-busy ko sa aking tahi, mga sis. Yung asawa ko is may edad na. Palagi kong sinasabi sa kanya na spend niya yung buhay niya na para bang may memory na para bang alam naman natin na tayo ay mamamatay, kung saan tayo pupunta, mamamatay naman tayo, yan naman talaga ang realidad sa buhay. Kaya sabi ko sa kanya, i-explore niya yung buhay niya. Oo. Minsan kasi kapag mayroon tayong pagdududa sa ating mga partner, ay kailangan din natin i-confront, mga sisi. Kasi sa katagalan ng relasyon talaga, lalo na yung mga partner na biglang nagloko, ano na kasi yan, mga sisi, hindi na natin sila kinakamusta kung ano yung nararamdaman nila, mga sis, kung okay pa ba sila. Oo, ganun talaga, mga sis, lalo na kung matagal nang nagsasama, nasa bahay lang tayo nagsasama, no. Tapos kahit anong bait mo bilang asawa ay biglang nagloko yung partner mo, 'di ba? Kapag nagloko yung feel mo yan, dapat kasi ay pag-uusapan. Naranasan din kasi namin iyan, mga sisi. O ako, naranasan ko din nasaktan sa unang relasyon na niloko ako. Iba kasi kapag babae ka, niloloko ka, ang sakit emotionally. Oo, pero kapag nagpapadala ka ng damdamin mo na sobrang sakit, walang taong makakatulong talaga sa iyo. Oo, maraming mga taong mag-comfort sa'yo, ganito, ganyan, pero hindi siya madali. Kasi inside, napakasakit talaga. Kaya, napakahirap na anuhin siya, yun bang, ang hirap harapin. Pero ang kailangan mo lang talaga sa mga ganyang sitwasyon, mga sisi, ay hindi naman masama ang mag-isa. Kailangan mo mag-heal sa sarili mo. Nung ako, nung nasaktan ako, mga sisi, 'di ba? Nagloko yung unang karelasyon ko, yung ama ng anak ko na 19 years ago na. So, ang nangyayari, bata pa ako noon, 'di ba? Bata pa ako noon. Pag bata pa tayo, naano pa ako noon 21 years old. Kapag bata pa tayo, napaka weak ng emotional natin sa isip. Hindi naman lahat, pero sa sarili ko, masasabi ko talaga na para bang ang tinitingnan ko lang ay dapat ang lalaki ay matured. Tapos yun na, kung ano yung nararamdaman mo, parang yun lang ang tinitingnan mo. Hindi ko tinitingnan kung ano yung background niya. Pero kahit bata pa ako noon, nararamdaman ko na may tinatago siya. Kita yung mga babae, mararamdaman kasi natin yun lalo na kung may yung totoo yung intention mo sa kanya, mararamdaman mo iyan. Kahit hindi mo paranasan yung nasaktan ka, kasi may mag-iba Oo, may nag-iba na talaga. Nalalaman ko na talaga iyon sa kilos niya. Tapos nagsisinungaling na. Kaya nung tinanong ko talaga siya, nagsorry siya na yun pala may tinatago siya, may nabuntisan siya ng iba. So that time, ang nararamdaman ko, mga sisi, hindi ako naghabol. Hindi talaga ako naghabol kasi yung nararamdaman mo na tiwala at pagmamahal ay nawawala Napapalitan yun ng galit. Tapos, yung mga tao sa paligid mo, i-judge ka pa ng madali. So, naranasan ko yun, na-experience ko yun. At nagdidesisyon ako na yakapin ko yung, alam mo, yung pagbubuntis ko mag-isa, kahit nag-iisa lang ako. Pero napasalamat ako that time kasi may trabaho ako regular ako sa trabaho sa company. So wala akong problema about financially that time. Kaya lang mahirap kasi yung mga magulang ko. So hirap talaga kapag nagkamali tayo ng isang beses. Tapos iniwan ka ng lahat, diba? Kaya
kapag weak yung emotional mo, hindi mo alam yung gagawin mo. Yung iba talaga is nagpakamatay, nag-suicide, pero hindi siya advisable na ganyan. Kasi kung ikaw ay lumaki na parang religyoso, alam mo na kung gaano yan kalaking kasalanan ang pag-commit ng ganyan sa buhay mo. So, kahit bata pa ako na nangyari iyon, palagi akong nasa simbahan talaga kasi Christian ako dati. Kahit maaga ako nun, wala kaming overtime, 4 AM ay tapos na, diretso ako sa simbahan. Tapos gusto kong i-heal yung sarili ko, pero sa puso ko ayaw kong babayaan yung sarili ko kasi may bata sa tiyan ko. Yun talaga, that time ay ako sa Diyos, sabi ko sa kanya, bahala na, iwan ako ng lahat ng mga tao, wag mo lang akong iwan. Kasi may paniniwala kasi ako sa kanya. Kaya ini-embrace ko yung kamalian ko sa buhay. Ini-embrace ko talaga yun. Kaya ginawa ko talaga ang lahat na yun bang mapabuti yung sarili ko, lalo na yung bata na nasa sinapupunan ko. Alam ko naman na lahat tayo talaga ay magkakamali. Hindi po madali iyon. At hindi rin madali na i-correct lahat ng pagkakamali. Kasi kailangan talaga ng effort. Kailangan mo talagang magtiyaga at kailangan mo talaga yung trust ng ibang tao. So, yun. Nasabi ko na iyan ang story ko sa buhay. Tapos, pumasok ako sa buhay na mag-asawa dito sa ginagawa ko. May time talaga na dahil galing ka sa nasaktan ka, ay babalik yung trauma. Yun bang trust trauma. Bigla ka na lang na magsiselo sa asawa mo. Tapos, bigla ka na lang managinip, kung ano-ano. Tapos, pag hinalaan mo siya, lalo na kung may maganda siyang nagawa sa ibang tao, ganyan mga sisi. So, ako mga sisi, napagdaanan ko rin iyan ng mga ganyan na nadududa ako sa asawa ko, ganito, ganyan. Para bang trauma kasi yan trauma iyan. Pero kapag mayroon akong natutuklasan sa kanya, nangyari din sa amin yan, mayroon akong natutuklasan sa asawa ko na kakaiba, kinukumpronta ko talaga siya. Sinabihan ko siya palagi, dumating din sa punto na malapit kami maghiwalay Sinabi ko talaga sa asawa ko, ako, okay lang talaga ako kung nawala na yung gusto niya sa akin o ganun ba. Ayaw ko kasing yun bang mag-asawa kayo ay parang nagsasama na lang kayo dahil sa responsibilidad. Ayaw ko ng ganon. Kaya sabi ko sa kanya, kung mayroon ka mang gusto na ibang tao or pinafantasize or ano ba, kailangan mo sabihin sa akin na open. Kasi mararamdaman mo kasi yan bilang partner mo. Mararamdaman mo iyan na para yung spark ay nag-iba. Mayroong coldness, kanon. Kaya kailangan mong ikumpronta iyan sa partner mo. Kasi dapat malaman at marinig mo sa tinga mo kung ano yung dahilan niya. Kasi para sa akin kasi, after kong nasaktan nung first relationship, ay ayaw kong mangyari ulit iyon. At ayaw ko din gawin iyon. Nung nakasal ako sa asawa ko, nag-promise talaga ako kay Allah. Kasi nasyahada ako that time. Nag-promise talaga ako na maging loyal ako na asawa. Sa kanya lang, wala akong paki sa mga tao. Kasi yung mga tao, marami yung pagdududa sa isip. Kasi mamatay tayo, kaya Allah lang tayo haharap hindi sa mga tao. Ganon ba? May mga tao kasi sa paligid na misinterpret nila yung kabutihan mo. Kaya marami na akong mga napadagdaanan na ganon. So, ako, nag-avoid na akong, yun bang, masyado tayong mabuti sa babae o sa lalaki. Kasi lahat ng tao hindi pareho ang utak at hindi rin pareho ang puso. Pagdududahan ka. Kaya ako ngayon ay umiiwas na sa mga ganyan, mga sisi. Kasi hindi natin alam kung ano yung inisip ng mga tao. Kahit gaano mo ka kabuti o maganda yung intention mo. Kaya mas mabuti umiwas. So, ang ginawa ko talaga mga sisi,
mga ganito. Pag pumasok talaga na problema sa buhay ninyo, ay kailangan mo talagang manindigan. Oo, kapag maraming mga relasyon na nasisira dahil sa mga haka-haka, lalo na online, oo, lalo na mga lalaki kasi mga sisi, hindi mo makontrol yan eh. Lalo na kung may mga babae talaga na lumalapit, gumaganon mga sisi ba? So, kailangan mo talaga bilang asawa, kumprontahin ang asawa mo ng diretso. Kasi, unfair din eh, na loyal ka, tapos siya ay mayroong iniisip na iba. So, yun talaga ang dapat gawin. Kahit Pilipino ang partner mo, kahit ibang lahi yung partner mo, lalo na kapag ibang lahi, mga sisi. Oo, ibang lahi yung asawa mo. Marami kasing mga nag-interest na ibang tao na mag-chat online, ganun mga sisi ba? Diyan nagsimula mga sisi. So, kaming mag-asawa mga sisi, honestly, nag-check talaga ako ng cellphone ng asawa ko. Oo. Pero, hindi ko siya sinabihan. Bahala na. Kasi, para sa akin kasi, pwede mo i-check yung cellphone ko. At bakit ka matatakot kung wala kang tinatago? Kasi, dati kasi meron akong nahuli na ganyan eh, sa cellphone niya. Kaya, simula nun talaga, bigla talagang kakatok tong utak ko na mag-check ako. So, kapag ganyan kasi, doon mo malalaman ang lahat eh. Oo, doon mo malalaman ang lahat kung mayroon ba siyang ka-chat na iba. Kapag may ka-chat kasi, tayo mga asawa, kailangan nating aksyonan iyan. Ano yan eh, piste yan sa pamumuhay ng mag-asawa. Kailangan hindi mo i-accept iyan. Kasi ang buhay natin, kapag pumasok si Satan, yung Satanas, or mga panuway, yung mga peste sa buhay, pag pumasok yan sa pamilya natin, huwag ninyong i-accept. Oo, huwag ninyong i-accept. Dapat talaga tayo mga asawa, kapag may nararamdaman tayo na ganyan, aksyonan agad. Huwag mo nating hayaan na papasok sa buhay natin. Kasi nakakasira yan sa relasyon. Lalo na may mga anak tayo. Kaya, kailangan talaga nating mag-ingat, mga sisi. Ako naman, sabi, kinukumpronta ko yung asawa ko. Sabi ko sa kanya, kung wala ka nang nararamdaman, kung ano man, pwede mo naman sabihin sa akin ng maayos. Kasi, kahit masakit sa puso, hindi mo kasi mapipilit yung tao kung wala nang gusto sa'yo. Okay? So, willing naman akong umuwi sa Pilipinas kasama yung anak ko na walang pinagsabihan na iba kung anong nangyayari para din sa reputasyon niya. Kaya, ano bang problema? Ginaganon ko. Tapos, malapit na talaga kami maghiwalay nun. Kaya, doon sinabi niya sa akin na walang mali siya, ganon. So, pinano ko talaga siya. Tapos, na-proof ko naman. Oo, kaya, ang hirap talaga kapag mayroon tayong mga pagdududa sa partner. Yun talaga. Ang importante lang na kinukumpronta natin, mga sisi, para hindi masira yung pamilya. Oo. Ang mahirap nun kung ang lalaki talaga ay mayroong ibang babae at wala nang pagmamahal sa iyo. Kasi magsasabi na talaga iyan, nagiging cold na yan. Mararamdaman mo iyan. Kaya bilang babae, kapag ganyan ang partner mo, huwag mong saktan yung sarili mo. Unless, kailangan ka ng sarili mo kapag ganyan ang sitwasyon. Kailangan mo maging matatag, manalamin ka, kailangan mong panghawakan yung sarili mo kasi walang taong makatulong sa iyo kundi ikaw lang. Talaga. Huwag kang magpadala sa emosyon, sa mga depression, huwag ganun. Tulungan mo yung sarili mo. Kumain ka ng maayos, mag-ayos ka, dapat matuto kang kumita ng sarili mo, ganun ba? So, kapag nasaktan ka, isipin mo yung mga anak mo, yung mga taong may kailangan sa iyo, at lalo na yung sarili mo. So, diba? So, ito lang po talaga masasabi ko sa inyong mga sisi bilang nakaranas din ng mga ganyang bagay. Tayo mga babae ay mataas yung natin sa sakit. Parang tolerance ng sakit natin. Physically, mataas yung tolerance natin about sa sakit. Lalo na sa emotional. Pero may mga tao talaga na weak. Oo. Para bang gusto na lang nilang mawala para mawala yung problema.
minsan din sa buhay natin ay mayroon tayong pinaniniwalaan. Matakot tayo sa Diyos. Oo. Kasi kapag mamatay tayo, walang taong makatulong sa atin, kundi siya lang talaga. So, yun lang talaga ma-share ko sa inyo mga sisi. So, ito lang talaga ang video ko. Bilang isang babae na may asawa din ng ibang lahi. Pilipino man, or ibang lahi yung asawa mo, pareho lang po iyan mga sis. So, dito lang ating mga video. Maraming salamat sa inyo mga sisi. Hanggang sa muli. Allah Hafiz.